So, kumusta mga Kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisy. So, ngayong araw, another update na naman tayo. Patungkol na naman to sa Sabah, men. So, Malaysia versus Philippines. So, alam naman natin na grabe yung kinakaharap ngayon ng Philippines, yung China, tapos itong Malaysia, dumagdag pa. Diyos ko po naman, ano. So, sino ba namang hindi ma-stress, diba? So, yun, ang video ito ay from Kaalam PH. So, meron itong pamagat na Malaysia nagalit sa Pilipinas. So, yan yung panonorin natin. So, again, this video is from Kaalam PH. So, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood. Huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. So, hindi na natin patatagalin pa. Simulan na natin. Baka gawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, Malaysia nagalit sa Pilipinas. So, yeah. Like, comment, share, subscribe, Kaalam PH Pilipinoisy. So, start. Sa rehiyon ng Timog Silangang Asya, umusbong ang isang mapusok na Ulit. Kumanta pa. Sa rehiyon ng Timog Silangang Asya, umusbong ang isang mapusok na alitan sa pagitan ng Malaysia at Pilipinas matapos ang insidente ng territorial shelf na isinumite ng Pilipinas sa United Nations. Naku po. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa na kumikilos bilang sentro ng kontrobersya at di pagkakaunawaan. Sa hindi inaasahang desisyon ng Pilipinas, umusbong ang pagtutol ng Malaysia sa desisyon at ipinakita ang kanilang matinding reaksyon sa ginawang hakbang. Sa gitna ng nabuong alitan, lumilitaw ang mahalaga at sensitibong usapin ng territorial integrity at pagtutunggali sa karapatan sa teritoryo sa rehiyon. Alamin natin. So, ito yung president nila. So, nakita na pala sila ng PBBM, ano? Ng buong issue sa video na ito. Okay. Sa isang pangyayaring nagbigay buhay sa alitan sa pagitan ng Malaysia at Pilipinas, tinutulan ng Malaysia ang hakbang ng Pilipinas na isumite sa United Nations ang lawak ng kanilang continental shelf sa ilalim ng dagat, partikular mula sa mga baseline ng Sabah. Hindi nila ito nagustuhan at tila raw ba ang Pilipinas ay gumagawa ng sarili nitong desisyon at hindi nakikipag-ugnayan sa kanila. July 1, 2020. Grabe, no? Parang ano lang parang China lang din yung ugali nila. Yung parang nagde-decision daw tayo nang hindi pinapaalam sa kanila. Parang China lang din talaga na tawag dyan. Kahit daw, hindi, alam naman ng China, di ba, na sa atin nga yung pasok ngayon sa EEZ natin, yung tinatawag nilang 9-dash line, ay ang gusto pa rin mangyari ng China is magpaalam tayo sa kanila. Like, okay lang daw tayong pumunta dyan, pero magpapaalam tayo sa kanila. Like, WTF. Grabe. Ang lakas mang aning 4, nilabas nila ang pahayag ng kanilang pagtutol. Sa isang opisyal na komunikasyon kay UN Secretary General Antonio Guterres noong June 27, iginiit ng Malaysia sa United Nations na wala silang kinikilalang pagmamay-ari ng Pilipinas sa Sabah. Ang Sabah ay napakatagal ng usapin ng teritoryo ng Pilipinas at Malaysia at makailang beses na ring naging usapan sa mga International Body Commission. Nilahad ng Malaysia sa UN Commission on the Limits of the Continental Shelf ang kanilang pagtutol sa partial submission ng Pilipinas. Napuna ng Malaysia na hindi angkop at hindi katanggap-tanggap ang pag-aangkin ng Pilipinas sa teritoryo ng Sabah. Ganoon naman talaga Kung sarado yung isip mo, sarado na yung, tama, sarado na yung isip mo, of course, hindi mo natatanggapin yung hinaing ng iba. Kasi syempre, especially like that, kung ipagkukumpara natin yan sa China, na yung China talaga yung isa sa pinaka-close-minded na bansa sa buong mundo, men. Like, can you imagine that kahit na, idinaan na natin sa arbitral, na ipanalo na natin, but wala pa rin. Like, sobrang close-minded talaga nila. So, sadly, itong Malaysia ay ganun din pala sila, So, yeah, my goodness. Isang mahalagang bahagi ng Malaysia mula pa noong 1963 nang mabuo ang Federation of Malaysia. Kinokondena ng Malaysia ang hindi tugma sa mga lehitimong karapatan ng mga mamamayan ng Sabah noong 1963, ang pag-angkin ng Pilipinas sa soberanya ng Sabah. Sa kabuuan, itinataguyod ng Malaysia ang kanilang pagsasabuhay ng soberanya sa Sabah at itinatampok ang hindi papanagutang pag-angkin ng Pilipinas sa pamamagitan ng kanilang opisyal na pahayag at pakikilahok sa proseso ng United Nations. Noong nakaraang buwan, hiniling ng Pilipinas sa isang UN body ang opisyal na pagkilala ng saklaw ng ilalim ng dagat na continental seabed nito sa South China Sea, kung saan magkakaroon ito ng eksklusibong karapatan na gamitin ng likas na yaman.
Nagkakaroon ito ng eksklusibong karapatan na gamitin ang likas na yaman. Nako. Sa pamamagitan ng pagsusumite ng Pilipinas sa UN Commission on the Limits of the Continental Shelf sa New York, ibinahagi ng gobyerno ang mga detalye tungkol sa lawak ng undersea shelf nito sa South China Sea, partikular sa kanlurang lalawigan ng Palawan matapos isang mahabang panahon ng pananaliksik na umaabot sa higit isang dekada. Okay. Ayon sa Department of Foreign Affairs, DFA, sa ilalim ng Article 70. Ano ba to? Pilipinas 12. UNCLOS. Oh, yan din. UNCLOS. Diba? 6 ng UN Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, may karapatan ang isang coastal state tulad ng Pilipinas na magtukoy ng outer limits ng kanyang continental shelf. Ang nasabing continental shelf ay tinutukoy ang seabed at subsoil ng mga submarine na lugar na labis sa 200 nautical miles, ngunit hindi aabot sa 350 nautical miles mula sa baseline kung saan sinusukat ang territorial sea. Sa pamamagitan ng Extended Continental Shelf Technical Working Group na pinamumunuan ng National Mapping and Resource Information Agency, mahigit 15 taon na pinag-aralan at inayos ang pagsusumite. Binigyang diin ng DFA ang importansya ng pagsusumite sa pagpapatibay ng soberanya at maritime jurisdictions ng Pilipinas sa West Philippines. Diba? Sobrang hands-on ni PBBM. Tapos yung iba sinasabi lang na pa-travel-travel lang. Or siguro, kita nila to pero ayaw lang nilang tingnan. Philippine Sea. Isinasaalang-alang ang desisyon ng 2016 South China Sea Arbitration sa West Philippine Sea. Isinasaalang-alang ang desisyon ng 2016 South China Sea Arbitration na nagtiyak ng mga karapatan ng Pilipinas sa maritime at pumigil sa mga paglabag sa geographic at substantive na limitasyon sa ilalim ng UNCLOS. Sinabi ni Antonio Lagdameo, ang permanenteng kinatawan ng Pilipinas sa UN na ang hakbang ay maaari pang magbunsod sa mga pagsisikap ng mga bansa na ipakita ang kanilang dedikasyon sa proseso ng UNCLOS sa pagtukoy ng mga karapatan sa maritime at pagsuporta sa internasyonal na kaayusan. Ayon kay dating kalihim ng Department of Foreign Affairs, Teodoro Locsin Jr., hindi magpapabaya ang Pilipinas sa kanilang pag-angkin sa teritoryo ng Sabah sa kabila ng mga alok na pinansyal na agresibo. Tama. Ganyan naman sana dapat Paglaban natin, manindig tayo. Diba? Lumalaw na Malaysian Foreign Minister na si Dato Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan ay magpupulong kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo upang talakayin ang kasalukuyang kalagayan ng relasyon ng Pilipinas-Malaysia. Ayon sa DFA, plinano rin ni Manalo at Hassan na talakayin ang mga pangyayari sa rehiyon at pandaigdigang aspeto habang ito ang unang pagbisita ng Malaysian Foreign Minister mula ng mamuno sa Malaysian Foreign Ministry noong Disyembre 2023. Sa pagtatrabaho at pakikipag-ugnayan sa isa't isa, target ng dalawang... Kakainis, may kumakanta dito. Sana di tayo makaka-copyright nito tinabot ako. Ang nila ang aga nilang kumanta Like Friday pa lang Mostly kumakanta yung mga yan, Sunday Kumakanta sila ng Friday. Kakainis nang kaka-copyright Panig na maisagawa ang 8th Bilateral Joint Commission Meeting na huling naganap sa Manila mahigit isang dekada na ang nakalilipas. Nag-imbita si Manalo ng opisyal na pagbisita mula sa kanilang katuwang. Pinanindigan pa niya ang pangangailangan na mapanatili ang mataas na antas ng komunikasyon ng dalawang bansa noong 2023. Ayon sa anunsyo ng DFA nitong Biyernes, darating si Hassan sa Pilipinas ngayong araw upang mag-highlight ng mga programa na naglalayong palakasin ang kanilang kooperasyon ayon sa Embahada ng Malaysia sa Maynila. Ang usapin na ito ng Malaysia at Pilipinas ay tila naging tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Para kasi sa Malaysia, isang kawalang respeto ang ginawa ng Pilipinas at hindi ginagalang ang kanilang teritoryo. Wait lang, nagtutunog Chinese talaga Parang China. Natapos ilang dekada na ang lumipas. Bago tayo magpatuloy i-share ko lang itong natuklasan. Hindi kasi sila hindi sila yun, ayaw na nilang balikan yung yung mga nangyayari noon. Ayaw nilang balikan yung fact na pinarerentahan nga lang. Ayaw na nilang balikan yun. Like same lang din sa nangyari sa West Philippine Sea na kahit nanalo na tayo, naipanalo natin yan. Ayaw na nilang balikan yung time na naipanalo natin yan. Ang sa kanila, hindi, sa amin to. Same lang din dito sa Malaysia, Kung good news, may anak o kamag-anak ka bang nag-aaral? Wala. Malaking tulong itong reviewers na ito sa pag-aaral ng anak o kamag-anak mo. Sa halagang 50 pesos lang, mura lang. Mapapasayo na ang 20 plus reviewers. Philippine Licensure Examination Reviewers for Nursing, Teachers, Pharmacists, Accountant,
criminologists, agriculturist, Air Force, PNPA, fire officer, cadetship, DOST reviewer, English reviewers, Grabe dami. college collections reviewers, civil service exam reviewers, at marami pang iba. I-click lang ang link sa description at comment section. Note, So ayan, puntahan nyo yan doon sa channel ni Kaalam PH. Yung link ng video na ito nasa description box below. Tapos yung description, ay yung video na yun, nasa description daw yung yan, yung reviewer na 50 pesos only. Tingnan nyo yan, men. limited slots na lang ang available. Tuloy. Thank you. Sa kaso naman ng Pilipinas, pilit pa rin binabawi ng Pilipinas ang pagmamay-ari nito sa Sabah. Tumataliwas rin ito sa sinasabi ng Malaysia na sa kanila ang nasabing lugar. Yun. Ayon pa sa Ito nga, be, survey nga tayo. Sa tingin nyo ba, survey lang ha, magagalit naman yung iba dyan na, gumaganon. Survey lang, do you think, hindi, survey nga lang, di ba? Do you think kailangan talaga nating kunin yung Sabah kahit nga, yun na nga yung nangyari, pinagpasapasahan na ng mahabang panahon hanggang sa parang naging firm na yung Malaysia or hindi na? Sa Malaysia na lang yun kasi parang yun nga mahirap ng tawag dyan, mahirap na siyang i-trace ba kasi yun nga sa haba na nga ng panahon na pinagpasapasahan siya. Comment nga kayo sa baba, comment lang, survey lang kasi hati naman kasi yung opinion ng taong bayan dito, min eh. Like same lang din sa nangyayari ngayon sa sa West Philippine Sea na kahit sa atin talaga yan ay panalo natin yan sa arbitral is may mga Pinoy pa rin talaga na pumapanig sa China na kesyo ibigay na lang sa China yan para walang gulo. May mga gumaganon pa rin ba? Kaya nagtatanong ako. Okay? Nagtatanong lang naman. Comment down below kung need ba talaga natin itong bawiin or sa Malaysia na to kasi nasa pangangalaga daw nila to. So comment down below. mga opisyal, ang isinumite na territorial shelf ay para sa ilalim ng dagat o seabed at talaga namang sakop ng seabed ng Pilipinas ang baseline ng Sabah. Ipinakilala ng Maynila ang kanilang karapatan sa isang pinalawig na continental shelf sa Western Palawan region ng West Philippine Sea na pinapangaralan ang mga partikular na lugar sa ilalim ng dagat kung saan sila ay may soberanya at eksklusibong karapatan para sa likas na yaman. Ayon sa Malaysia, wala itong batayan at isa lamang aksyon para muling kuhanin ang Sabah sa kanila. Kaya labis nila itong tinutulan. Sa totoo lang, ang pinalawig na continental margin na isinumite ng Pilipinas ay mula sa mga baseline ng estado ng Sabah ng Malaysia. Ipinunto ng Malaysia na ito ay isang tahasang paglapastangan sa kanilang soberanya sa Sabah. Ang protesta ng Malaysia ay naganap habang bumisita ang kanilang foreign. I mean, ganoon naman talaga. Yun nga, paulit-ulit yung sinasabi na kung ano talaga yung pinaniniwalaan mo, yun talaga yung paniniwalaan mo. Diba? Yung sa Malaysia kasi, nasa Malaysia sila eh. So, para sa kanila, sila yung tama. Ay, sa amin tong Sabah, sa amin tong Sabah. Sabah. Sala, may Sabah ako dito. Parang nagkataon lang. Wait lang. Ito ba yung Sabah? Nasa akin na yung Sabah. So, yeah, tuloy. Na-distract tuloy ako. Minister, si Muhammad Hassan sa Pilipinas para sa isang courtesy call kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang at upang magpulong sa kanyang katapat na opisyal sa Pilipinas, si Enrique Manalo noong nakaraang linggo. Nabanggit ko na sa mga nakaraang video ko ang patungkol sa walang katapusang sigalot ng dalawang bansa sa kasaysayan ng Sabah. Nako. Kung atin hanggang babalikan, ang kontrobersya sa pag-aari ng Sabah kung di lang to napurnada dati sa panahon ng mga Aquino, wala na sana problema to ngayon, di ba? Isang rehiyon sa hilagang dulo ng Borneo ay nagmula sa kasaysayan ng kolonyalismo. Noong 1878, ang Sultan ng Sulu na may pangangalaga sa Sabah ay pumirma ng isang permanent lease sa British North Borneo Company na ngayon ay itinuturing bilang isang lease ng mga tagapagmana ng Sultan. Gayunpaman, ang Malaysia ay tumitingin rito bilang isang session. Ano ang session? Ang session ay bayad at hindi upa, taliwas sa sinasabi ng angkan ng Sultan sa Sulu na ito lamang ay pinaupahan sa Malaysia. Nako. Ang hindi pagkakaunawaan sa interpretasyon ng kasunduang ito ay naging ugat ng hindi pagkakasundo sa pagitan ng mga bansa. Tama. Noong 1963, kasama ang Sabah sa pagsasama ng Malaysia, ang Pilipinas ay nagpahayag ng formal na pag-angkin. Isinusulong na dapat ituring ang Sabah bilang bahagi ng Sultanato ng Sulu at kaya't dapat nauukol ito sa Pilipinas. Kung may video lang siguro to baka yun, lugi talaga or hindi malabo nang makapag-deny yung yung Malaysia.
Pero I don't think pa rin na ibibigay nila yan ng ganyan lang eh. Kasi syempre yun nga, sa tagal ng panahon ba naman na hawak nila yan, ay yun, parang mahihirapan talaga tayo. Parang long fight din talaga to, no? Same lang din sa WPS. Nako. Bila nito, nanindigan ng Malaysia na ang teritoryo ay lehitimong ipinagkaloob sa kanila ng British. Ang tarangkahan sa interpretasyon ng kasaysayan at kasunduan ay patuloy at ang di pagkakaunawaan ay lumilitaw sa mga di pagkakaunawaan. Ang Malaysia ay nagbabayad ng taunang renta na nagkakahalaga ng 5,000 silver dollars sa mga tagapagmana ng Sultanato ng Sulu alinsunod sa kasunduang nagmula noong 1878. Nako. Ang lease agreement ay nagpapatunay na ang pagbibigay ng lease ay perpetual and for all time sa kapalit ng mga regular na pagbabayad ng renta. Nagkaroon ng pagtigil sa mga bayad noong 2013 matapos may lumabas na di nagtagumpay na hakbang upang Bago pa lang pala, no? Malaysia stopped the annual payment of 5,300 session money to the heirs of the Sulu Sultanate after the 2013 Lahad Datu standoff, despite being unable to prove a link between the 2013 Lahad. sakupin ng Sabah. Ang pagtigil sa mga bayad ay nagdulot sa mga tagapagmana na humingi ng arbitration sa isang korte sa France na nagresulta sa isang $15 billion na desisyon pabor sa kanila laban sa Malaysia. Gayunpaman sa kasalukuyan, nagpasya ang Paris Court of Appeal noong 2023 na walang jurisdiksyon ang arbitration tribunal kaya't ibinasura ang award, suportado ang paninindigan ng Malaysia. Yung mga ganyan ba guys na naipunalo na, parang kaduda-duda bakit bigla nyong tatanggalin to? Or bakit bigla nyong babaguhin? Like for example, ganyan. In-award na tapos bigla namang parang nawala din. Parang parang same lang din sa mga movie ba na halimbawa ganyan, gusto nilang i-undo or gusto nilang baguhin yung mga desisyon. Naga-under the table sila or may mga tawag dyan. Pinapadulasan sila. Diba? Kasi imposible namang bigla-bigla na lang babaguhin. Kasi syempre, yun nga na nakuha na nga natin, Pilipinas or napasa atin na na-awardan na tayo ng dyan. But in the end, syempre yung Malaysia, hindi niya syempre tatanggapin yan. Ngayon, parang siguro, gawa natin to ng paraan kasi malaking loss sa atin to eh. Kaya nagiging ganyan, kakainis lang. Siya laban sa reklamo. Si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ay aktibong sumuporta sa pag-angkin ng Sultanato sa Sabah at pagsusulong sa claim nito. Simula nang mawala sa pwesto noong 1986, hindi na formal na kinikilala ng gobyerno ng Pilipinas ang Sultan ng Sulu. Sa panayam ni Julkipli Wadi ng Institute of Islamic Studies ng University of the Philippines sa This Week in Asia, binigyang diin niya na mahalagang magkaroon ng transparency ang gobyerno ng Malaysia sa usapin ng Sabah at umaasa siyang ang Administrasyong Marcos ay magpapaliban at magtugon ng maayos sa hindi pagkakaunawaan gaya ng mga namumuno sa kanya. Ayon kay Julkipli Wadi, kung ang Malaysia ay mapapatunayan na kumukuha ng langis mula sa Dagat Sulu, dapat nilang magpakita ng sapat na tao sa pamamagitan ng pagbubukas ng lahat ng mga libro at hindi magtatago sa maling pag-aangkin at hindi makatuwirang paggamit ng mga mapagkukunan ng iba. Nako. Sa huli, ang sigalot ng dalawang bansa na ito ay dapat maresolba sa maayos na paraan at sa diplomatikong pag-uusap. Ang usapin sa territorial shelves ay isang napakahalagang bahagi para sa Pilipinas. Ito ay magpapatibay sa ating sakop sa ilalim ng dagat. Sa rehiyon ng Timog Silangang Asya, So, ayun lang. Kita nyo naman yon mga kanoises. So, this video is from Kalang PH. So, supportahan nyo yan. Original video in the description box below. Panoorin nyo rin yung mga videos niya. Tapos, yun, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, huwag yun na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin. So, like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun, di ba? Malinaw pa sa klaro na my goodness, another sakit ng ulo na naman, Pero, syempre, ipag-pray natin yan na sana'y ma-resolve to. Yun nga, in a diplomatic way. Syempre, ating presidente, mahal na Pangulong PBBM kasi syempre yung tatay niya isa sa pinakapumabor talaga dito and I hope tawag dyan,
masolve niya ito ngayon sa panahon niya. At syempre, hindi naman yun ganun kadali kasi, of course, kapag halimbawa ganyan, sobrang good ng sobrang good ng hangarin ni PBBM na mabawi nga yan, mapasa atin muli. Syempre, yung kabila ayaw nilang bumango or ayaw nilang tawag siyan, makitaan ng taong bayan na uy, maganda tong administrasyon Marcos. Of course, sisiraan nila yan. Gagamitin nila lahat ng mga mga alas nila para lang yun, kontrahin din yan. 'Di ba? Yan yung nangyayari ngayon sa WPS eh. Biruin nyo, WPS, pati ang kapatid ng Pangulo, kumukontra. 'Di ba? Hindi ba kayo nagdududa sa mga ganyan? Of course, yang sa Malaysia, meron at merong kukontra dyan. 'Di ba? Kapag kasi may gagawin si PBBM na mga magagandang plano para sa bansa natin. Kukontrahan nila yan kasi syempre takot sila na bumango yung pangalan ng Marcos. Yun nga sa 'di ba, sa drugs na million ba yun? Billion, correct me if I'm wrong. Grabe. Inaano nila yun as planted, scripted, ginaganon eh. So, parang wala nang tunay sa kanila, So, good luck na lang din sa mahal nating Pangulo, PBBM. Tsaka, yung mga solid naman na nakasuporta sa Pangulo ay solid naman talaga yan. Wala siyang dapat ipangam or ikatakot yan kasi syempre, solid nga, di ba? So, sa kabila, may mga solid sila. Dito din naman sa kay PBBM, may mga solid din naman. So, sana lang maging tawag dyan. Sana suportahan natin yung Pangulo natin sa mga plano niyang ito, WPS, Malaysia, Sabah. Sobrang goods kapag nakuha natin yan. So, kayo, ano masasabi nyo dito? Comment down below and then, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood. Thank you so much for watching. Kalam Beach, Filipino Easy. So, like, comment, share, subscribe.